Okay, nandito tayo sa Araling Panlipunan. Dito ka tumingin. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Okay. Yan. Sabi sa Araling Panlipunan, merong mga pagbabago sa isang paaralan. Mga pwedeng magbago sa isang paaralan. So, alam mo ba yung community? Wala. Yung komunidad. Ang komunidad ay binubuo nitong mga to. Hospital, pamilihan, yung city hall, yung bakery, barbershop, police station, fire station, church, school, yan, lahat yan. Kung saan ka nabibilang. Ikaw nabibilang ka sa community. Ay, makanikan pa. Okay. So, bawat isa ay may kanya-kanyang gawain para sa ikabubuti ng komunidad. So, sabi daw dito, tumingin ka muna dito sa akin. Merong mga times na nagkakaroon ng mga pagbabago sa isang paaralan. Paaralan. Alam mo paaralan? Ano mo na yung paaralan? Ano yung paaralan? Huwag ka tumingin dyan. Mag-focus ka. Makikita ka nila. Isasend ko rin naman yan eh. Yung isang paaralan, minsan nagkakaroon ng pagbabago sa pangalan. Katulad nito mga halimbawa. Dati, ang pangalan ng school ay Epifanio de los Santos Elementary School. Pero sa paglipas ng panahon, naging na siyang Padre Burgos Elementary School. So, ibig sabihin, yung pangalan ng eskwelahan, pwedeng magbago. Ano-ano pa yung mga pwedeng magbago sa paaralan? Kung sino yung namumuno, kung sino yung principal, di ba? Yung pinaka-director, pwedeng magbago yan pagdaan ng panahon. Yung bilang ng mga mag-aaral at yung mga mag-aaral din mismo, halimbawa, katulad nila Ate Doreen. Sila Ate Doreen, sa ngayon, nag-aaral pa sila sa BAES. Pero dahil graduate na sila, itong May, sa susunod na pasukan, wala na sila dyan. Sa ibang school naman sila. So, kayo yung nandyan. Pagdating din ng time, pagkatapos nyo ng grade 6, alis na rin kayo dyan. So, meron namang uling mga ibang estudyante na papalit. So, ano na nga yung mga pagbabago nangyayari sa paaralan? Pwedeng mabago ang pangalan ng school. Pwedeng mabago yung mga nunungkulan, katulad ng principal, diba? Ng mga estudyante, nagbabago ang bilang ng estudyante. Kung dati marami, minsan kumuunti. Diba? Sa pagdaan ng panahon, meron namang minsan dati makunti lang, pero dumadami. Ganon din yung tinatawag ng mga school mismo, yung structure. Diba dati yung school, halimbawa ito, mababang paaralan ng Jose Rizal Elementary School. Dati, maliit lang yung mga rooms niyan, mabababa lang. Pero ngayon, napansin mo yung mga schools, naglalakihan na yung sa Serapio, yung Judge Elicer, diba, kahit sa Bae, sa Basa, nag-iiba na, nagiging na silang malalaking buildings. Pero dati yan, hindi sila building. So, pwedeng magbago ang pangalan ng school, pwedeng magbago ang mga nanunungkulan, ang mga nag-aaral, ang bilang nito, at yung mismo mga tao, pwedeng magbago yung struktura. Okay? Mula sa pagiging mababa niya, maliliit na rooms lang, ngayon, mga buildings na sila. Okay? Kaya yun yung mga pagbabago. At meron pa din pwedeng magbago sa kanya. Ano yon? Yung tinatawag na location o yung lugar kung saan siya unang nakatayo. Halimbawa, yung Santo Tomas, University of Santo Tomas. Dati yan nakatayo yan, tingin ka lang dito. Dati yan nakatayo yan sa Intramuros, Manila. Pero ngayon, doon na siya sa Espanya Boulevard, Sampaloc, Manila. So, hala, naglalaro ng laway. So, ayun. Ngayon, yung dagdag kaalaman, makinig ka. Ano na nga uli yung mga pwedeng magbago sa isang eskwelahan? Pangalan, yung mga nanunungkulan, mga guro, principal, estudyante, ano pa? Ano pa yung kanina sinabi ko? Yung istruktura, yung mga buildings. Diba? Nagiging buildings na siya. At yung location. So, pakinggan mo to ha. Dati daw ito, edukasyon nung panahon ng mga Amerikano. Makinig ka. Sa pananakop ng mga Amerikano sa bansa, huwag ka tumingin dyan. Huwag ka tumingin. Pag tumingin ka dyan, isumukin kasi kay Capital Jocelyn at saka kay Mama. Sabi, mag-focus. Kasi nakaka-board talaga ang AP. Tsaka ang MAPE. Ito pa yung hinuli. Magkasama pa. Kaya kailangan maging focus ka. Dito ka lang tumingin sa akin. Pag tumingin ka doon,
meron kang bawas na points. Ako, sabi ko din kay Teacher Miriam, di ba sabi mo gusto mo maging achiever? Mag-focus ka. Pinagbigyan na nga kita eh. Pinaglaro na nga kita ng sandali eh, bago tayo mag-review eh, okay? O, focus ka na. Sabi dito, may tatlong pangunahing layunin ang mga Amerikano sa ating edukasyon. Una, pagpapalaganap ng demokrasya. Pangalawa, pagtuturo ng wikang English. Diba kaya may alam tayo magsalita ng English? Kasi yun, influensya ng mga Amerikano dito sa bansang Pilipinas. At pagsunod ay pagpapakalat ng kulturang Amerikano. Okay, tatandaan mo yon. Sabi, may mga dumating ding mga Amerikanong guro na tinatawag na, ito, papaano mo to? Tawag doon, alalahanin mo. Anong tawag sa mga Amerikanong guro dati? Thomasites. Thomasites. Kailan sila dumating? Noong August 23, 1901 at sakay sila ng barkong SS Thomas. Thomas. Kaya sila ang tawag sa kanila ay Thomasites. Huwag titingin dyan, sabi ko nagturo sila ng 3 R's sa mga Pilipino. Anong ibig sabihin ng 3 R's sa kanila? Reading, writing, arithmetic. Alam mo yung arithmetic? Yun yung mathematics. Makinig ka. Mathematics? Oo, yun ang tawag sa kanila sa mathematics before, arithmetic. Arithmetic. Okay? So, nagturo sila ng reading, writing, and arithmetic. At syempre, nagturo rin sila ng salitang English. Okay, next. Yes. Dito naman tayo sa mga kautosang ipinapatupad sa ating paaralan. Ang tawag doon, alituntunin. So, ano ba yung mga alituntunin? Ikaw, ano yung naranasan mo, yung usually na-encounter mo na alituntunin sa paaralan? Pumasok ng araw-araw, diba? Lunes hanggang Biyernes. Pumasok sa takdang oras, gawin ang lahat ng mga takdang aralin at ipasa sa tamang oras. Kapag flag ceremony, magbigay galang sa watawat ng Pilipinas. Di ba? Kaya nakatayo kayo, nakahawak yung kamay nyo dito sa dibdib. Magbibigay galang sa watawat ng Pilipinas. At pagka nagtuturo si teacher, bawal magdaldalan. Hindi, ito muna tayo. Oo, mamaya. Pagka nagtuturo si teacher, bawal nakikipagdaldalan. Kailangan attentive kay teacher at bawal nag-aaway. Oo, yung isa. Ikaw ba, nakikinig ka ba kay teacher? Bawal din mag-aaway, lalo na sa loob ng classroom, At pagka sinabi ni teacher na please fall in line, pipila kayo ng maayos at tahimik. Ano pa, pagpapasok ka sa paaralan, anong hinahanap sa'yo? Kailangan meron ka ng ID. So, ilan lang yan sa mga alituntunin sa paaralan. Meron pa, magsuot ng uniform or uniforme. So, tama. At saka syempre, allowed ba na sirain mo ang gamit ng school? No. Dapat ingatan ang mga kagamitan sa paaralan. Nasabi ko na yan, bawal mag-away lalo na sa loob ng classroom. So, sabi dito, yun yung mga alituntunin. Makinig ka. So, meron din tayong tinatawag na Anti-Bullying Act. Ano naman yung Anti-Bullying Act? Bawal na bawal ang manakot, di ba? Sabi, ang pananakot sa kaklase o kaya ay sa ibang mag-aaral ay ipinagbabawal sa mga paaralan. Ang tawag sa gawain ito ay bullying. Halimbawa, ako classmate mo ko, ibubuli kita. Sasaktan kita, sasabihin ko sa'yo, sige, pag hindi mo binigay sa akin yung baon mo, anong word?
Anong word? Ikukulong kita sa room. O parang ganon. Yun yung bullying. Meron tayong tinatawag na Anti-Bullying Act. Sa school natin, bawal na bawal mambubuli ng kaklase, ha? At iyon ay punishable ng ating batas. Binibigyan ng proteksyon ng mga kabataan laban sa kapwa mag-aaral na nananakit. Diba, sinasaktan ka ng kaklase mo, ayaw mo lang magbigay ng baon, ayaw mo lang magbigay ng papel, sinasabunutan ka, pinupurot ka, sinasampal ka, yun yung bullying. Tandaan mo yan ha. Pagka nakakaranas ka ng ganon, o kaya tinutokso ka, anong tukso kayo? Baboy, baboy, baboy si Bina, baboy si Bina, o kaya mukhang baboy si Bina. Yun, isusumbong mo agad kay teacher. Yun yung tinatawag na anti-bullying ako. Kaya nakatalikod kang ganun, tapos sinisipa-sipang ganun yung ano mo, upuan mo. So, basta yung mga ganong klaseng ano na nakakasakit na sa'yo. Ang tawag doon ay bullying. Ano na nga uli yung iba sa mga ilang alituntunin sa paaralan? Pagsusuot ng uniforme at ID, pumasok araw-araw, pumasok sa takdang oras, gumawa at magpasa, tumatawa yan, magpasa ng mga takdang aralin, di ba? Wala, binubuli. Sample lang yan ng binubuli ng kaklase. Okay, so okay na tayo dun sa dalawa. What's next? Mahalaga ang aking paaralan. Mahalaga ba sa'yo ang iyong paaralan? Ha? Mahalaga ba sa'yo ang iyong paaralan? Ano ba ang dapat gawin mo para maipakita mo na mahalaga ang iyong paaralan? So ito, sabi, kailangan panatilihin natin, sumunod ka doon, sunod ka sa mga alituntunin ng paaralan. Ito pa yung mga karagdagan. Malinis at maayos na paaralan. So, pag nakikita mo na madumi ang school, madumi ang room, anong gagawin? Maglilinis. Huwag magkakalat. Ilagay, itapon sa tamang tapunan yung pinagbaunan mo. Halimbawa, meron kang nasa Tetra Pak o kaya sandwich, pinagbalutan, doon itatapon sa basurahan. Ano pa daw? Pagkakaroon ng disiplina ng mga mag-aaral. So, pag sinabi ni teacher na, class, keep quiet, kailangan quiet kayo. Pag sinabi ni teacher na, please, fall in line, wag. Ayan. 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 Basta marinig lang. Anong ginagawa mo, nakikita, isinesend ko yan kay Lita at kay Mama. Okay? So, pagkakaroon ng disiplina ng mga mag-aaral, pag sinabi ni teacher na fall in line, wag nang kung ano-ano ang gagawin, wag magulo, pumila ng maayos. Yung isa sa disiplina yon. Pag sinabi ni teacher na wag kayong maingay ha, lalabas lang ako. Wag talagang maingay. Okay, so maayos na komunikasyon sa bawat miyembro ng paaralan. Kinakausap mo ba si principal? Kinakausap mo ba yung teacher mo? Kinakausap mo ba yung classmate mo? Dapat, pagka meron kang mga concern, kakausapin mo si teacher, kakausapin, di ba? Si principal naman, minsan lang naman yun pag talagang kailangan na. Kausapin. Pero at least, magkaroon ng maayos na komunikasyon sa bawat miyembro ng paaralan. Ibig sabihin lahat. Ultimo doon sa guard. Huwag mo niloloko-lokohin si Manong guard. Dapat babatiin niyo din siya. Diba? Igagalang mo din siya. Kasi kung di dahil sa kanya, sino mag-guard sa inyo? Diba? Siya yung nagpo-protekta sa inyo habang nasa likod kayo. So, pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat miyembro ng paaralan. Ikaw ba, nakikipagtulungan ka sa school? Dito ka. Uy, makinig ka. Dali. Mag-review pa ba tayo? Review. Okay. Kung mag-review tayo, sa akin ka tumingin, hindi rito. Dali. Yan. Pagka merong mga gawain na kailangan, dito ka tumingin sa akin. Ay, tatanungin kita. Gusto mo mag-test na lang tayo. Oh. Sabi, pag meron bang mga gawain na kailangan ng pagtutulungan, ay tumutulong ka. Halimbawa, pagka merong mga class, kasi merong nabagyo, meron kayong kaklase na naapektuhan, nadama yung bahay nila, baka pwede tayong mag-ambagan, pwedeng sa pagkain, o kaya naman ay mga
damit na pwede pang suotin at bibigay natin sa classmates mo, yun pwede. Pwede rin naman na lahat kayo yung tawag na bayanihan kapag tawag doon yung kailangan maglinis na tulong-tulong. Yun, nakikiisa ka doon sa gawain. Ano pa ba? Pagkatapos nun, ulitin ko ano-ano yon para maipakita mo yung iyong pagmamalasakit at pag-aangangalaga, ang kahalagahan ng iyong paaralan, malinis at maayos na paaralan, pagkaroon ng disiplina ng mga mag-aaral, maayos na komunikasyon sa bawat miyembro ng paaralan, at pagtutulungan at pagkakaisa ng bawat miyembro ng paaralan. So, tapos na tayo doon. Next. Nagagets mo ba? Magsusumikap ako. Magsusumikap ako sa pag-aaral. Ikaw ba, nagsusumikap ka bang mag-aral? Para ka makakuha ng grades na mataas, anong ginagawa mo? Nag-aaral ka ba sa bahay, no? Ha? Hindi na? Nag-aaral ka ba ng mabuti? So, yun ang dapat mong gawin. Sabi, ang bawat batang Pilipino ay may kanya-kanyang pangarap na nais matupad. Ang iba ay nais maging doktor, manggagamot ng may sakit. Meron mga kabataang nais maging abogado upang ipagtanggol ang mga taong naaapi. Ano pa man ang nais mo sa buhay, ito'y matutupad lamang kung ikaw ay magsusumikap sa pag-aaral. So, pag hindi ka magsusumikap sa pag-aaral, walang mangyayari sa buhay mo. Diba? So, sabi, ito daw, ano ba ang dream mo? Ano ba yung pangarap mo? Diba? Makapagtapos ng pag-aaral. Kaya ka nag-aaral kasi gusto mo makatapos ng pag-aaral. Gusto mo makakuha ng maayos na trabaho. Tama? Tama ba? Ay, sige, tingin ka na lang dyan. Tingin ka na lang dyan. Diba? Kaya ka nag-aaral kasi gusto mo na ay, o sige, yan na lang. Ano, magtutuloy pa ba tayo? Hindi na. Sabi ko, di ba sa akin lang, para lang makita. Pero huwag kang tingin na tingin dito. Okay. Ba't ka nag-aaral? Para? Yes, para matuto, tapos makapagtapos ng pag-aaral, makakuha ng maayos na trabaho, magkaroon ng masaya at maayos na pamilya, makapaglakbay sa iba't ibang lugar sa bansa at sa mundo, at makapagbahagi at makatulong sa iba. Tama ba yon? Kaya ka nag-aaral? So, pakapyaw lang natin yon. Okay na yon. So, anong susunod? Anong susunod natin? Wala na. Meron pa. So, Ayun. ayun. Okay, okay, okay. Okay, ito naman. Pagsukat ng lokasyon sa aking tahanan. Alam mo ba yung mga lokasyon? Ha? Halimbawa, katulad nito, saang posisyon makikita ang sofa? Asan ba ang kaliwa mo? Asan ang kaliwa mo? Asan ang kanan mo? Asan ang harap mo? Harap. Asan ang likod mo? Yun, isa yan sa tinatawag na pagsukat ng lokasyon. Lokasyon yun. Okay, pag sinabi kong nasaan ang pintuan, nasaan ang pintuan? Nasa harap mo ba? Nasa likod mo? Tingin ka sa likod mo. Pintuan ay nasa likod. Diba? So, asaan ang washing machine? Nasa ano yan? Anong posisyon yan? Kanan, kaliwa? Kaliwa. So, mga ganon. Okay? So, tapos nito, may apat na hakbang hindi, ang distansya. Ano ang tawag doon sa distansya? Ano ba tong distansya? Ang distansya ay tumutukoy sa layo ng isang bagay sa isa pang bagay. Halimbawa, gaano ka kalayo doon sa planggana? Nasusukatin mo halimbawa ilang hakbang. Mga 3 hakbang ang pagitan ko o ang distansya ko mula dito hanggang doon sa planggana. So, doon naman sa bahay nyo, trinay mo ba to? Para malaman saan banda yung nakalagay yung sofa nyo, saan banda nakalagay yung nakalocate yung inyong kusina. Yan. Ginawa niya ba to? Parang hindi naman Parang hindi naman. So, ano daw yung ginagamit na instrumento para matukoy ang lokasyon ng isang lugar? Nakikita mo ba to? Ang tawag dito ay compass. Ginagamit ito
para hindi ka maligaw. Alam mo bang gumamit ito? Dito may kita mo yung north, south, east, west, northeast, northwest. Diba yung mga ganon. East, west. Diba yung mga ganon na na nakalagay dyan. So, makikita niyo kung ano yung direksyon. Iga-guide ka kung saan direksyon ka dapat pumunta. So, ulit, ano yon? Isang instrumentong may kakayahang ituro kung saan ang direksyon ka patungo, kung saan direksyon ka patungo. Ang tawag doon ay compass. Anong tawag dito? Tayo natin. Anong tawag dito? Tahanan o palaruan? Dito ka dali. Tahanan ba to o palaruan? Tahanan. Ito, palikuran o hapagkainan? Palikuran. Palikuran. Para at least familiar ka kung ano. Ito, kusina ba to o sala? Sala? Yes. Ito, palikuran o kusina? Kusina. Sala, hapagkainan. Pagkainan. So, very good. Alam mo na yan. Ay, So, ganyan yung itsura niyan. Halimbawa, sa bahay nyo, kaya nga ito pina-assignment sa inyo eh. Kunwari, ito, nandito ka sa gitna. Asan banda yung kusina nyo? Asan banda yung sala nyo? Yan. So, basta at least, marunong ka ng magtukoy. Ano next? Ito naman, transportasyon sa trapiko. So, ngayon, sabi, CCTV camera sagot sa trapiko. Di ba pag umaga, pagka ikaw nagbubukas ka ng cellphone, tapos alam mo yung page ng Valenzuela City, yung page natin. Oo. Nakikita mo doon, oras-oras, yung daloy ng trapiko, kung saan ka dapat umiwas dumaan kasi traffic at kung saan ka dapat dumaan. So sabi, sa tulong ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, nilalagyan ng CCTV cameras ang bawat traffic light sa Maynila na magiging gabay upang mahuli ang mga motorista na lalabag sa wagas traffic. So isa din yun sa dahilan. Para ma-monitor yung mga motorista na mabibilis magpatakbo, yung lumalabag sa batas, trapiko. Ano ba yung transportasyon? Kasi nanalalang mo na ko, Binan. Kaya dapat makikinig ka. Okay. Ang transportasyon ay ginagamit nating mga tao upang makarating sa ating mga pupuntahan. Ano yung mga transportasyon? Tricycle, yung motorbike, ano pa? Yung bike, jeep, bus, van, lahat yan. Tawag dyan ay transport. Ano? Transportasyon. Tricycle. Tricycle. Motorcycle. Okay. Okay na tayo doon. So, ginagamit natin yan para para dumali yung ating pagpunta sa isang lugar. O, imaginein mo kung hindi ka sasakay mula sa bahay nyo hanggang sa school mo. Tagal, di ba? So, yun. Ano pa? E-vehicle. Ang e-vehicle naman, ito yung mga usong-uso ngayon, mga e-bike. Di ba? So, ano ba daw yung katangian ng isang e-vehicle? Hindi ginagamitan ng gas upang gumana, hindi gumagawa o naglalabas ng anumang chemical, ligtas gamitin para sa mga driver at pasahero. Nakasakay ka na ba ng e-bike, ng e-vehicle? Yung doon din, may mga dumadaan din na e-vehicle yung mga e-jeep naman, o may e-bike, may e-jeep, yun din sa yung dumadaan din, nakasakay ka na, di ba sabi mo? Ano to? Tricycle, jeepney, kotse, condominium, at saka family. O yan Saan na tayo? Next. Madali lang naman yung AP. So, Google Map. Pagka meron kang gustong hanapin na isang lugar, halimbawa, saan kaya banda yung one hole? Bubuksan mo lang yung cellphone mo, gagamitin mo yung Google Map.
Doon sa Google Map, mahahanap mo na, matutuntun mo na, dito lang pala yung One Mall. Katapat pala siya ng ganitong lugar. Malapit pala siya sa eskwelahan ng Genti High School. Mama, anak. Siyempre, alam naman natin yun, di ba? Nagpa-shooter kami. Hmm. So, mapa mula sa bahay hanggang paaralan. Pinagawa kayo na to, di ba? Sa assignment nyo. So, mula sa bahay nyo, paglabas mo, ano yung makikita mo? Tindahan. I-try mo imagine. Mula sa bahay nyo, anong makikita mo? Bahay ng kapitbahay. Hindi, paglabas mo, anong meron? Paglabas ng bahay. Natatandaan mo ba yung mga dinadaanan mo ng mga establishment? Ay, ayaw na yata ni Binang mag-review. Sa iba, paglabas nila, katulad yan, di ba? Paglabas, merong simbahan, may tindahan, di ba? May paaralan, di ba? Dito sa atin may paaralan. So, yun na yun. Okay na yan dito. Kaya nga, merong mga mobile application para makita natin yung mga lugar. Ano-ano ba yung usually hinahanap natin na lugar? Bahay dasalan, yun yung mga simbahan. Dito ka. May simbahan. Munisipyo, ito naman yung bahay ng pamahalaan ng lokal, katulad ng Valenzuela. Hospital. Diba yun naman usually ang ating hinahanap. Ito yung lugar kung saan makikita ang mga doktor at nurse. Dito rin inaalagaan ng mga may sakit. Himpilan ng pulis. Police station. Nakita ka na ba ng police station? Ha? Lugar kung saan makikita ang mga pulis at mga bilanggong na huli nila dahil sa mga kasalanang nagawa. Pamilihan naman kung saan ka bumibili ng ano, ng pagkain. Okay. Himpilan ng bumbero. Nakakita ka na ba ng himpilan ng bumbero? Ha? Huwag mong ganyanin, baka mabasa. Nakakita ka na ba ng bumbero? Yeah, sila yung mga firefighter. Pamilihan. So, ano na nga uli yung ginagamit? Yung Google Map mobile application. Bumbero. Yan, fire station. Okay, next. Bahagi at gamit ng aking paaralan. Natatandaan mo na to, di ba? Ano ba to? Ha? Ano yung mga natatandaan mo ng mga bahagi ng paaralan? Opisina ng tagapayo dun sa guidance counselor. Opisina ng punong guro dun sa principal's office. Alam mo ba yon? Nandoon si Principal Che. Yung silid-aralan, yung classroom. Saan kayo ano ginagawa niyo sa classroom? Anong ginagawa niyo sa classroom? Doon sa silid-aralan. Doon kayo aaral, di ba? Nag-aaral bumasa at saka sumulat. Silid-aklatan o yung library. Dito ka, paano tayo matatapos niyan? Dali. Silid-aklatan o yung library. Diba? Dito makikita yung iba't ibang klase ng mga aklat doon sa school. Siyempre, meron kantina or yung canteen kung saan kayo bumibili ng pagkain. Ano pa? So, yun yung mga parte ng eskwela. Yung mga ano pa? Sabi, silid-aklatan, ito ay gusaling may koleksyon ng iba't ibang uri ng aklat na maaari mong basahin at kinamin. Klinika, dito mo makikita ang mga doktor at nurse ng paaralan. Dito ka maaaring pumunta kung hindi mabuti ang iyong pakiramdam. Kantina, siyempre, saan ka kumakain, di ba? Kung wala kang baon, sa kapumili. Yan. Opisina ng punong guro, dito nag-oopisina ang punong guro ng inyong paaralan at silid-aralan naman, dito kayo gumagawa ng mga aralin araw-araw. So, maliwanag na yun sa'yo. Ano na nga ulit ang tawag sa mga teacher, sa mga gurong Amerikano?
Tomasites. Tomasites. Tandaan mo yun, ha? Tandaan mo yun. What's next? Meron pa ba? Meron pa ba? Wala na. So, done na tayo sa AP. Very good. Next is MAPE. Okay, break time, water break.